Magandang araw mga ka-survivor. Simulan na naman po natin ang ating araw ng isang positibo po. Ayun nga po yung anak ko sa umaga po, pinagagaya ko po yan ng mga nakakainin po nila. Then after naman po ng ate niya, yung bunso naman po ang aking ginagaya. Iyan po yung napakahirap gisingin sa umaga. Inuuto-uto ko nga ho yan para bumangon. Hindi po yan kumakain ng tinapay sa umaga. Gusto po niyan ikanin. Kaya yung natira po naming itlog kagabi na ulam po namin ay siya pong ininit ko. Saka nagsangag po ako ng bahagya ng kanin. Tapos po ayun po yung kinain niya nga po, inalmusal niya. At habang nagkukwentuhan nga, habang kumakain nga po yan, nagkukwentuhan po kami. Tinatanong ko sa kanya kung ano bang ginawa mo sa eskwelahan. Siya daw naglaro. Tapos to pinagalitan daw sila teacher nila. Tapos nga po kinuwento sa akin. Siya daw may girlfriend niya. Aba, rin bata na grade 1 pa lang nagkaka-girlfriend na. Niluwa nga po yung ibang parte ng itlog at mainit nga raw. Maya-maya naman po sinubo ko naman po sa kanya ulit at kinain naman niya. Ayan po yung nauubos niya. Yung hinahanda ko na yan na almusal. Tapos after po niyang kumain ng almusal, paliliguan ko naman po yan. Alam niyo po mga ka-survivor, bilang isang magulang, hindi ko po minsan maiwasan na ako yung mangamba sa mga anak ko. Kasi po lalaki at lalaki po yung mga yan, magkakaroon po ng isip. Hindi naman po natin hawak ang isip at puso niya. Ano lang po natin, kailangan lang po talaga pangaralan po natin. Huwag naman po natin laging pagalitan. Pagka sa akin lamang po bilang isang magulang, ako po naiwas po talaga na palagi pong hinihiyawan ng mga anak ko. At hindi, pagka ganun po kasi para sa akin hindi ko po sila makakausap ng maayos. Ang ginagawa ko po yan nakausap ko po na parang kaibigan ko lamang po sila, lalo na po yung panganay ko na tahimik po yun. Pagka minsan nga na umaalis yun ng bahay, sabi ko, saan ka pupunta? Makipagkita ka ba sa boyfriend mo? Sabi na ni mama, ano bang boyfriend? Wala akong nagkakagusto sa akin. Di anak, darating din ako yung panahon na ikay magkakaroon ng isip at madadama mo yung mga ganyan. Basta anak, okay lang naman na magkanobyo ka, pero wag lang ngayon sa panahon na to dahil masyado pang maaga. Maano lang yung pag-aaral mo, hindi ka lang makakapag-focus. Para din naman sa iyo yung sinasabi ko. Ito nga po yung bunso ko. Dumaan pa kami doon sa tindahan ng biyanan ko. Yung natitinda nga po dyan yung asawa ko. Siya po yung tumutulong magtinda diyan. Siya din daw nagugutom. Bago pumasok sa eskwela na gusto nag-almusal pa ng palabok. Ito nga po, sinusundan ko nga po, iatid ko sa eskwela. Ayaw niya po nagpapahatid na. Gusto niya papasok lang siya mag-isa. Sinusundan ko nga po, pinapakaramdaman niya. Tapos pagka lumilikod po at naroon pa ako, sabi, mama, huwag mo na sinama akong hiyatin. Tapos nga po, maya po diyan na dumating naman po yung isang teacher na good morning po siya. Sumabay na lamang po doon. Ewan ko ba sa bata na yun, ayaw niya na po talaga na nagpapatid sa akin. Tapos ayaw niya po, pinapatakin na yung kanyang damit. Gusto niya nakaganyan lang yung damit niya. At hindi ko na po yung pinagsasapatos at mainit din naman. After ko nga po yatid yung anak ko nga po, nga po nagpapaaraw ako. Mga 30 minutes lang naman po yan. At habang nagpapaaraw po ako niyan, nagbabasa naman po ako ng Biblia o minsan po nakikinig po ako ng music po. And then kailangan po kasi sa umaga, pagka may araw po talaga, yan po yung ginagawa ko. Hindi ko po hinayaan na nasa loob lang ako ng bahay. Then after na nga po magpa-araw, yan na nga po, nagkaalamsal nga po ako ng bahay, ng palabok. Kumuha lang po ako doon sa tindahan. Marami lang po yung tingnan, pero konti lang po yan. Sabi naman po ng doktor sa akin, wala naman po mga bawal. Kaso kukontrolin lang po talaga yung pagkain. Kaya minsan po, kumakain din po ako ng mga ganyan, yung mga palabok, ng pansit. Pero po, hindi na po ako nakain ng baboy. Kahit na po yung laman, hindi na po talaga ako makain. Ang madalas ko po na kinakain po, yung manok, isda. Pero sa isda po, hindi mas gusto ko po yung mga pangatin, yung mga sinilyasi po, alam niyo po yun. Masarap po talaga yung pagpangatin lang. Pagka minsan naman po, pinipirito ko.
Ang sarap pala ng palabok ni nanay. Pag sa mga taga dito sa iba o mga kakilala ko dyan na gusto po umorder, pwede po tayo umorder sa kanya at marami din po siya mga niluluto po na pagkain. Ayan na po talaga kasi ang hanap buhay po nila simula po nung nag-aaral po yung mga anak po ni nanay. At pero nga po nung hapon po, may nagbigay po sa akin blessing. Thank you po. At ito nga po yung anak nga po ng pinsan ng asawa ko. Kinukulit ko, sabi niya, nasaan ang kuya mo, saan ang girlfriend? Sabi ni tatay ko, bawal jowa. Yan po yung utal. Pero mag-aaral na nga po yan. Ito mo kayo nagabihan nga po. Ito nga po ang anak ko, yung panganay, mama, tulungan mo ako mag-cutouts. Kahit po ako'y nahihirapan at hindi na mga po ganun ka-steady yung mata ko pagka minsan po talaga pagka nag-uukupit po ako ng ganyan, nahihirapan po mag-focus yung mata ko. Pero sa awa naman po ng Lord, natatapos ko po talaga yung mga ginagawa ko po. At hindi po ako talaga pinabayaan na nandoon na po na minsan po nangihina po ako. Pero nandun pa rin po yung paggabay ng Panginoon Diyos sa akin. Mga ka-survivor, lagi po nating isa puso't isip na nandyan po ang Panginoon Diyos para sa atin. Hindi po tayo pabayaan, kumapit lamang po tayo sa Kanya. Siya po magbibigay po ng kaginawaan sa atin. Walang kahit sino man po ang pwedeng magbigay po sa atin ng kaginawaan na yun. Sa lahat po ng oras, araw-araw po natin, pagagising po natin sa umaga, unang-una po ay magpasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Ayan lamang po. Salamat po mga ka-survivor.